Welcome back guys sa Nerbeats Gaming. So ngayong araw guys, tuturo ko po sa inyo kung paano tayo makapag-install ng retro deck or mga classic na games sa ating Steam Deck. So ito po guys yung mga games gaya ng PSP, PS1, PS2, Game Boy, GameCube, yung mga retro games. So para makapag-install tayo guys ng retro deck, kailangan po natin ng tatlong bagay. Syempre yung ating Steam Deck, yung ating dock. So kung wala kayong dock, pwede rin naman guys. Mas maganda kasi pag may dock, mas mabilis po makapag-copy ng files. At syempre, yung mahalaga guys, kailangan natin ng ROM files. Yung mga ROM files ko guys, yung mga game files ko nandito sa aking hard drive. So kakopy ko na po mamaya dito sa ating Steam Deck. Okay, so tara guys, gawin na po natin. So una guys, sa ating Steam Deck, kailangan po natin mag-boot sa ating desktop mode by pressing Steam, tapos power, and then switch to desktop. Next guys, punta po tayo sa Discover. And then go to Games, tapos Emulators, and then scroll tayo sa baba. Hanapin natin guys yung retro deck. Ito siya guys, retro deck. Yan, install po natin. Yun, so kapag na-install na po natin guys yung retro deck, launch po natin. Tapos sa labas po yan guys, pili lang po kayo kung saan nyo po siya gustong install, sa internal or sa SD card. So ako sa SD card na lang. Press OK. Tapos confirm selections. Click OK. Click yes. So yan po ilalabas guys. No game were found. Please place your games in the retro deck ROM directory located in run media deck SD card retro deck ROMs. So dyan daw po natin kailangan guys ilagay yung ating mga game files. So next guys, quit muna natin yan. Ayan, X muna natin. Next ating gagawin guys, ipa-plug po natin yung ating hard drive sa ating dock para makopy po yung ating mga game files. So kung wala kayong dock guys, pwede nyo po i-direct dito sa ating charger, tapos gamit na lang po kayo ng OTG na Type-C. Okay, so binasa na po yung ating hard drive. So click natin yung mount and open. Dito po yung mga files ko sa emulator games. So yung akin guys, meron akong game files para sa Game Boy, GameCube, N64, yan, Family Computer, PS1, PS2, PSP, Sega, meron din ako. So ito mga game files na to guys, kailan lang po yung bahala maghanap. So hanap lang kayo sa Google, marami po dyan. So next mo natin gagawin guys, itong mga game files na to lalagay po natin sa, ito po, click nyo po yung var A. Yan, var A, tapos ito po, run, tapos media, deck, SD card, tapos ito po, retro deck na folder, and then ROMs. So diyan po natin nalagay yung ating mga game files. Depende po sa sa console. For example, GameCube, PS1, PS2. So for example, GameCube. So hanapin niyo lang po yung GameCube. Ayan po, GameCube GC, tapos yung Game Boy ko kasi Game Boy Advance yun. So ito GBA. Tapos ayan po yung iba, PSP, PS2, PS1. So ganun po siya. So try muna natin guys yung Game Boy Advance. So balik tayo sa ating hard drive. Ito guys, Game Boy. So lahat po yan, select all natin by isang click muna. Tapos ito po yung 3 lines. Select files. Tapos sa ilalim, more. And then select all. Tapos click po natin yung L2. Cut. Yan. Tapos punta na po tayo ulit sa ating directory. var A, run, media, deck, SD card, retro deck, ROMs. So yung muna, Game Boy Advance muna ito, GBA.
and then L2, and then paste natin. So next guys, yung ating GameCube naman, balik tayo sa ating hard drive. And then GameCube. So try mo natin guys kahit 10 game lang kasi pag lahat ng matagal mag-copy. So click, tapos select files 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cut. Balik tayo sa var A, run, media, deck, SD card, retro deck, tapos ROMs. So this time GameCube naman, no. So hanap natin guys yung GameCube. So ito siya, GC, L2 paste. Okay, next guys, yung ating ito, yung family computer naman. Click, tapos 3 lines, select files, more, select all, and then cut. Balik tayo sa var A, run, media, deck, SD card, retro deck, ROMs. Dun tayo sa Famicom, L2 paste. Okay, next naman is ito naman guys, PS1. Cut. Tapos balik tayo sa var A, run, media, deck, SD card, retro deck, ROMs. Yung PS1, ang name niya rito is eto, PSX. Paste. Tapos itong ano guys, PS1 tsaka PS2 is meron siyang tinatawag na BIOS. Pag wala siyang BIOS, hindi po gagana yung ating PS1. So turo ko rin sa inyo guys kung saan siya ilalagay. Okay, next guys, pakita ko sa inyo yung BIOS. So meron tayong BIOS sa ating hard drive. Ito po, PS1 BIOS. So, ganyan po itsura niya. SCPH yung kanyang file name. Hababa lang po yan, KB lang yan. So, cut din natin yan. Tapos, balik tayo sa var A, run, media, deck, SD card, retro deck. Tapos, dito po siya lalagay sa BIOS. Paste nyo lang po dyan. Yan. Tapos, next guys, yung ano naman natin, PS2. Ayan, PS2. And select all, tapos cut. Balik tayo sa var A, run, media, deck, SD card, retro deck, ROMs. Tapos hanapin natin guys yung PS2. So huwag kayo magkakamali guys ng folder na pagdalagyan kasi hindi siya gagana. Kailangan sa mismong ang talaga niya folder. Ayan guys, PS2. Paste. Yan. Okay, next guys, yung PS2 BIOS naman. So, lalagay nyo to guys, yung PS2 BIOS, dun din sa pinaglagyan po natin ng PS1 BIOS. Cut. Tapos, var A, run, media,
deck, SD card, retro deck, BIOS. Paste natin. And then, balik tayo sa ating hard drive. Next natin is PSP. PSP games. So, try tayo 10 lang din. Kasi pag lahat matagal mag-copy. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cut. Var A. Run. Media. Deck. SD card. Retro deck. ROMs. Punta po tayo naman sa PSP. Eto, PSP. Paste. Yun, so okay na yun guys. So open na po natin yung ating retro deck para matest natin kung mag-work po yung mga games. So click natin dito sa Steam Deck icon, tapos all applications, search na natin retro deck. Ayan, gawin natin L2, tapos ayan, add to desktop. Ayan, para lumabas siya dyan. And then open natin. Click yes. So ayan guys, automatic na siyang magre-read ng mga files na nilagay po natin. So meron na po tayong Family Computer, GameCube, Game Boy Advance, PlayStation, PS2, tsaka yung ating PSP. Bukod dyan sa mga nilagayan natin guys ng mga games, mga emulator games na yan, halos lahat po ng emulator games pwede nyo pong lagay dito. Ang kailangan nyo lang hanapin talaga yung ROM files or yung game files nya. So ito lang available natin, no. So yan, okay na po yan. So quit muna natin. Ayan, tapos itong guys, yung icon L2 nyo, tapos add to Steam. Yan, para mapunta po siya sa ating Steam OS. Ayan, click natin yung return to gaming mode. Okay, so ito na guys yung ating Steam OS. Puntahan po natin yung ating retro deck. Ayan siya guys, retro deck. So gawin natin options, tapos palitan po natin yung kanyang artwork para mas maganda tingnan. So okay, ito na guys yung ating retro deck. Yan, may artwork na po siya. Ayan. So, play natin. Okay, so Family Computer. Ayan na po yung mga games natin. GameCube, Game Boy, PS1, PS2, PSP. Ayan. Ito yung Super Mario na retro, pero si Mario dito guys lumilipad. Ayan, so yung controls niya guys, okay na okay, wala na akong ginalaw. Matik na siyang magsa-setup. So ito yung guys, ayan. Yung pampalipad niya. Ayan, try natin lumipad. Ay nako. Ayan guys, lumilipad diba? Si Mario. Kasi sa taas guys may mga coins din dyan, tsaka may mga daan sa taas minsan. Ito naman guys, Tomb Raider Legends sa ating GameCube. Solid din tong guys, tong emulator na to, itong GameCube. Solid ng mga games, saka yung graphics goods na. Para siyang PS2. Ito guys, Tomb Raider Legend. Ito guys, Tomb Raider Legend. Ayan, sobrang smooth, sobrang playable. Tsaka yung graphics talaga sa GameCube, okay na no? Para kang lalaro ng PS2.
Ito guys, God of War 2. Ayan, sobrang playable, sobrang smooth din. So FPS, check natin. So ayan guys, ano naman siya? 60 FPS. Okay guys, ito Def Jam 60 FPS din. Yun, so dyan natapos ang ating video ngayong araw mga Lord. So salamat po sa panonood and happy gaming!